Mga kapaglaom, have you been enjoying your voyage so far? When starting a journey, remember to never look back. Join us only here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Happy Sabbath mga kapaglaom, and once again, welcome to Let's Pray Pilipinas. This is the place where you don't have to pray alone. Mga kapaglaom, we welcome you once again to another episode, and we would like to apologize, medyo na-delay kita karong buntaga mga kapaglaom. Doon na lang mga kakulian, but we praise God kay iya gihapong gi-allow for us to still pray together. And of course, kauban ako karon si Kapaglaom Joy and si Kapaglaom Pastor Ilustrisimo. Kapaglaom Joy? Yes, we are really grateful Kapaglaom Ranan and mga kapaglaom nga finally no nakasulod ra gyud niini nga day despite sa tanan nga mga kakulian nga tong giagian before we could start. And it is another week mga kapaglaom nga nilabay nga ato ang mapasalamatan ang Ginoo nga managkauban na sabta in praying and in praising His name. And yes, as Kapaglaom Renan mentioned, na din hiuban nato si Kapaglaom Pastor Ilustrisimo, our new Stewardship, Legal and Trust Director of Central Visayan Conference, and he will be opening this program with a prayer. Sa atong hangyon Kapaglaom Pastor to open this with a prayer. Okay, atong idugo atong maulo, Father in heaven, we are so happy for this privilege. Now we are ready to submit ourselves to listen your words. As we manage this special hour, as we ask your helping hands, Lord, to touch the lives of those people who are really in need of your supervision. We would like to pray that they are ready now to give their concern, and your power will be poured out in order to touch the defective parts of their body, whatever their problems, because you are only the solution. Thank you, Lord, for answering our prayers and the assurance of your words. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Pastor. And thank you, mga kapaglaom. We would like to greet you all sa to ang mga viewers nga nakikauban kanato karon sa GSA Channel 37. Happy Sabbath to all of you. And sa tanan nato nga mga prayer partners nga nakikauban sab nato sa Facebook Live. With you all, happy Sabbath ngadto sa inyong mga membro sa Panimalay. We pray that you're always blessed dinha sa kamot sa Ginoo. And please remember nga kiniusab nga atong program karon, if naman mo'y ma-miss or na mo'y gusto nga i-review, you can watch the replays this evening usab. Alright, thank you Kapaglaom Joy. And so mga kapaglaom, you may now start sending in your prayer requests, tos mga praise reports ninyo din ha. And let us know asa mo dapit nagpadala sa inyong mga prayer requests, o kinsa inyong ganahan ipaampo, and of course give us the details kung kinunsa ang inyong ganahan ipaampo. And we have some few reminders sa Kapaglaom Pastor Romy for those who would like to send in their prayer requests. Okay, we encourage our viewers to place everything into the hands of God. If you have a confidential prayer, please stay confidential in order that our special group to pray for you confidentially. That's right. All right. Yes. And so mga kapaglaom, timanan lang nato kato, and so we have been praying for the past few days this week mga kapaglaom, and I'm sure a lot of those prayers were answered, and I would like to start sharing with you katong mga gitubag sa Ginoo nga mga gipang-ampuan nato together. Akong pagasugdan gikan ni Bing tumimbang ni adtong January 15. If nahinumduman ninyo mga kapaglaom, nagpa-appeal siya sa pag-ampo para ni Kawai Garcia, isa ni siya ka 7 months old nga baby nga makasurvive unta sa iyang operation sa iyang tiyan. And we praise God kay ni adtong January 23 mga kapaglaom that discharged siya sa hospital, and that means nga gitubag sa Ginoo ang kana nga pag-ampo. Successful ang iyang operation. Amen. So ato lang iampo nga mapadayon sa pag-recover ang kaning baby, no? Nga 7 months old baby. Doon na po'y usa kakapaglaom nato nga si Kapaglaom Flor de Liza Libres. Nipadala siya sa iyahang prayer request. I'm not sure if this is June or tingali January 24 ni.
nga makakita siya og trabaho. Gabi ninyo mga kapaglaom ni adtong January 25. Dalaygon ang Dios kay natubag ang iyahang Amen. pag-ampo. Praise God. Nakakita siya og kapaglaom, and we Wow. congratulate and we praise God kapaglaom Flor de Lisa sa imuhang bag-o nga trabaho. Doon na patay mga pipila dinhi. Ako ang ihatag ang kapaglaom Joy ang panahon. Yes. It will be a pleasure to read. We have another answered prayer, mga kapaglaom, gikan ni siya kay sa Prudente family. Pagkanindot kayo nauna-on nga silang tanan actually gipanghilantan atong January 22nd. And by God's grace, mga kapaglaom, on January 27th, giayo sila sa Ginoo. Giayo sila sa Ginoo. And we praise God for that, no? Yes. And we also have another one here from kapaglaom Griselda Montalban of Javier Leyte. Nagpa-pray siya gihapon healing. Sa gihapon healing ang ilang hangyo para nga maayo ang ilang mga kabataan sa hilanat. And we praise the Lord, mga kapaglaom, kay January 26th giayo sa Ginoo ang iyang mga kabataan. And I believe kapaglaom Pastor, daghan kaayo ang gihilantan last week. Yes. Really, so many sa ato ang mga kapaglaom. But God is faithful, and we believe that God healed you as He healed those people nga nagpangayo ni ini nga kaayuhan. Amen to that, kapaglaom Joy, no? And akong idungag nga uban sa mga gipang-ayo sa Ginoo sa ilang mga sakit, ang family ni kapaglaom Vilma Faliaria nga ni pasayod sad sa atoa nga sila pod di-appeal pod og pag-ayo sa Ginoo. Ato pod silang gitabangan sa pag-ampo dinhi sa ato ang programa. Now, speaking of answered prayers, mga kapaglaom, tinuod nga ang Ginoo nagapaminaw og nakabalo siya sa ato ang mga panginahanglan. Busa karon atong dad-on didto sa throne of grace sa Ginoo ang mga pipila sa inyong pinadala nga mga prayer requests. Akong ihatag kang kapaglaom Joy ang time. Yes, mga kapaglaom, we would be glad nga magbasa ni ini. We have a prayer request coming from sender 7878. Nagpa-pray siya, mga kapaglaom, nagpasalamat siya nga nahuman na gyud ang 6th session niya sa iyahang I think maybe sa chemo niya, yes, and but then nagpa-pray siya nga unta okay lang ang result sa iya nga contrast CT scan nga yang i-undergo. That's from kapaglaom Ferdinand Moralde. And another one, gikan sa ato ang sender 0847, iya nga gipa-pray ang iya nga prayer for spiritual and health para pud sa iya nga husband. Nga mahatagan pud siya sa Ginoo paggiya kung unsa ang pagkinabuhi, no? Alang sa ilang family. And also we have from sender 7163, prayer for kapaglaom Leticia Buli kay naa siya asthma karon. So we will be praying for kapaglaom Leticia, and also from sender 9632, iyang gipa-pray ang iyang upcoming certification exam kapaglaom Pastor this March. So, ilahang hangyo nga mapanalanginan sila og siya og kaalam alang ni ini nga buluhaton kapaglaom ranan. Yes. And also from prayer para sa usa ka wife sa ato nga sender nga si Anna Marie Templado para sa iyang nga upcoming LAT exam. I think that's tomorrow, no, January 30th, sa tanan nga mga mo-take og exam. And then also, the last one we have here is from sender 8933, iyaha nga ipa-appeal og pray, ang ilang nga hilanat og sipon sa iyaha nga mama nga si Jerilyn Apatan og sa iya nga papa nga si Vidal Apatan, and also sa iya nga brother nga si Jerry Apatan. So we will be praying for them. This comes from Kapaglaom Venice, no? So we will be praying for your family, and thank you for sending this in. So now, mga Kapaglaom, amo kamong gihangyo to join us in prayer with Kapaglaom Renan. Yes, mga kapaglaom, I would like to invite you for prayer. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for this privilege where we can gather once again despite of the distance, dear Lord. You have allowed us to use the media for us to pray for one another.
And Lord, we ask that you cleanse us so that we will be worthy to come into your throne of grace to lift up all of these prayers. Amen. May I start, dear Lord, with one of our kapaglaoms Ginoo nga ni doon na siya sakit nga cancer, and na humana niya ang iyahang therapy, dear Lord, apan kinahanglan pa siya mo undergo og CT scan. Akong gihangyo, dear Lord, that imong ihatag ka kapaglaong Ferdinand ang tubag sa iyahang mga paghangyo. Nga unta ang result sa iyahang CT scan, maayo lang ang pagresulta ni ini. Aron sa kini nga paagi Ginoo, siya magadayeg dinha kanimo ug magapadayon sa pagserbisyo dinha kanimo. Dear Lord, there is a wife here who would like to pray for her husband. Yes. Dunay mga challenges sa ilahang panag-uban karon, and duna sila'y mga misunderstandings. Lord, please intervene. Remind them, dear Heavenly Father, to be in your midst. Nga unta ang imuhang gugma maoy mag-unite kanila ug mag-aayo sa ilahang mga dili pagsinabtanay. Lord, I also pray for kapaglaom Leticia nga nag-struggle sa iyang asthma karon. Ayuha siya Ginoo, bisitahi siya, hikapa siya sa imuhang mga gamhanang kamot aron siya maluwas ni iyahang asthma. Dear Lord, uban sa amo ang mga kapaglaom, uban kanila naghandom nga makapasar sa ilahang mga exams Ginoo. Labi na gyud kining usa na mo kapaglaom nga dunay certification nga umalabot karong March. Nagtuon sila Ginoo ang nagihilang gihandom nga imo silang padad-an sa balaanong kaalam Ginoo nga gikan dinha kanimo nga unta giyahan nimo sila during their exam, and makapasar sila ining certification. Uban pod ni kapaglaom Anna Mary nga mo take sa licensure exam for teachers sugod ugma. Akong gihangyo Ginoo nga imo pud siyang ubanan, hinaot nga himuon nimong successful ang iyahang licensure exam aron magamit niya kini ang pagiging maestra niya nga mahimo pud siyang missionary in the field of education, dear Lord. Akong gi-appeal sa pag-ampo Ginoo nga imong bisitahan karong adlaw sila ni kapaglaom Jerilyn, kapaglaom Vidal, and Jeric Apatan, dear Lord, nga dunay mga hilanat, ubo ug sipon. Daghan sa among mga kapaglaom Ginoo, or daghan namo ang nag-atubang ni ining mga sakit karon, o gihangyo namo Ginoo nga imong strengthen ang amuang panglawas. Help us, dear Lord, to recover quickly para makapadayon sa pagsimba dinha kanimo. Ginoo, kining tanan wala gid mi sarang mahimo ni ini busa amo kining ginalauman nga madawat og matubag pinaagi sa pangalan ni Jesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. Praise God. Yes. Thank you so much, Kapaglaom Renan. It was really a blessing to have this prayer. And now I think we will proceed sa ato ang dugang pa nga mga prayer request nga atong na-receive. Yes. And we will have Pastor Ilustrisimo to pray with us ani nga mga pag-ampo mga Kapaglaom. And I will give the time to Kapaglaom Renan for the reading of the prayers. Yes. So mga kapaglaom, hinaot andam ang inyong mga ballpen o mga prayer books din ha, aron inyo ning isulat tabangan minyo sa pag-ampo adlaw-adlaw. Doon na tayo gi-send ni ni sender 3579 nga naa sa ICU ang iyahang ig-agaw, mga kapaglaom tungod kay dunay abnormalities sa iyahang menstruation, kapaglaom Joy, and grabe ang iyahang bleeding. So ato kining dala sa pag-ampo kay para ni Arthlane Garcesa, no, nga unta maulian na siya sa iyang kondisyon, and doon na pwede padala si kapagla o sender 1902, mamalihog siya appeal sa pag-ampo nga unta ayuhan ang iyahang ubo, no, para sa kang Isabel, and ni send pod og message nato si sender 3051 nga ingon siya nga nag-seek siya og healing pinaagi pud sa pag-ampo mga kapaglaom kay
na syempre nasakit siya, no? Doon na siya mga gipangbati karon. Doon na po gikan ni sender 3625 ang iyahang request nga iapil nato sila sa pagampo pirmi nga madayon ang ilahang or magpadayon ang ilahang pangadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi nga unta i-provide kini sa iya sa ato as or sa ilaha rather sa Ginoo nga tagaan ng pud sila og maayong panglawas. Gikan ni sender 1827 mga kapaglaom ang iyahang pagampo nga unta maulian na pud sila tingalig na sakit pud ni sila kapaglaom Joy. And doon na po'y usa dinhi ka prayer request nga para sa iyahang nephew nga si Lawrence nga tua sa hospital karon and atong i-pray ang iyahang recovery. So akong hangyoon si Pastor Romy to please lead us in prayer. Magamputa, Father in heaven, thank you for your promise that in times of our needs, you are so close to us, willing to listen all our pleadings, and your angels are ready to record all our requests, and you place in your hearts all our concerns. Today we will bring again to you, Heavenly Father, our kapaglaom in different places, who experiences some undesirable conditions of their physical aspect. Yes. At this point, I would like to pray that we'll visit now our sister who experienced massive bleeding. You know, Heavenly Father, the details of her condition, but we are confident enough that there is a living God, the doctorable doctors, has a power to change the condition once we will place everything into your hands. Right now, Lord, provide her peace of mind to discern that you are the only one who could be able to manage for her recovery. I would like to pray for Lawrence and also our sisters, those who are in undesirable conditions because of this Omicron and some other problems. Visit them, Lord, one by one. Let them feel that you are there. You are so close to them. You are their personal God who is willing to touch the defective parts of their body, to let them know that once we will fall in line, all your mandates, especially for the lifestyle that you have entrusted to each one, you are willing to heal the different kinds of our diseases and to prove to the world that we are different people, we are thy sons and daughters. Thank you, Lord, for the assurance today that today is a day for healing, and within these few days, Lord, we could receive from them how good you are to their lives. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Thank you, Thank you, Pastor. And thank you, mga kapaglaom. It was such a comfort to know that we can be confident in God, that He hears and answers our prayer. And so this time, before ta magbadayon sa more prayers nato, mga kapaglaom, we will also talk about the last topic nato for this month sa ato nga series ani nga bulan about sailing with Jesus Christ. So, kumusta na mga kapaglaom so far? Na hapit na matapos ang bulan sa January, Pastor, and kapaglaom Renan. Yes. And kumusta naman mga kapaglaom ang inyuhang paglayag niini nga bulan. And niini nga kabuntagon mga kapaglaom, we have 2 more reminders nga atong hinumduman as we continue our sail and our voyage with Jesus Christ. Our quote of the day, kapaglaom Renan, ako ihatag niwang panahon. Yes, mga kapaglaom, this is a familiar quote para natong tanan, no? Naani sa ato ang mga songs during AY. Niingon siya, "The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back." Amen. Right. Thank you so much. And to think of it, mga kapaglaom, no, it's makapangutan na ba itay dapat lingion? Natay dapat lingion. Well, according sa faithfulness sa Ginoo, dapat nato nang lingion iyahang kaayo kaniadto. Pero when we say the word turning back, mga kapaglaom, dili na ta ngayon pang mubalik kaniadto. Yes. Di nato balikan ug unsa atong gibiyaan kaniadto.
But then, as we kay di matamutan-aw, mubalik mutuyok sa atong dalan, what should we do di ay mga kapaglaom? These are the two things nga atong hinumduman o gisgutan karon. So Pastor Ilustrisimo, as we move in this month and especially ani nga tuig, unsa man Pastor ang pinakauna nato or usa sa mga importante kaayo nato nga hinumduman? Atong hinumduman nga there is a living God who is concerned of our needs. Because God has a promise that we provide us enough strength, peace of mind, power. But wala siya nagsaad nato nga dili ta maka-experience og mga trials and temptations. Gitagutan ni sa Ginoo, pero ang iyang gisalig nato mga hatagan tinagan to prove, because trials and temptations, that is part of our life for our growing. Kung gusto ta mo eskwela ta, mo agi kita examination para mag-grade 2 ta. Another examination for grade 3. So ang trials may ato examination to come up to the level of God's expectation. So we need those things in order to grow. Amen. Thank you, Pastor. And talking of that trial, di ba, last Saturday kapag laomranan, last Saturday, Pastor, we talked of the kanang unpredictable but unprecedented kanang mga mahitabo jud mga kapag laom nato nga mga trials ug storms sa kinabuhi. But then, as what Pastor mentioned, no, gi-mention niya nga we need to remember that we have a God who cares for us, and that leads us to the first point nga atong hisgutan karon. As we sail kapag laomranan, what should we do? Now, na hisgutan na ito mga kapaglaom that there are trials and wala gi-promise sa Ginoo nga smooth sailing lang ang tanan, because we need those in order for us to grow, no, into up to the level that God expects from us. So we have to go onward and forward in faith, mga kapaglaom. No, importante ang atong pagsalig, ang atong kaaway na sayod siya, that this will kanang whatever kanang mahimo pud siya paagi nga ma-interrupt na siya, right? And so we have to bear in mind that ato na siyang itugyan tanan sa Ginoo, and dili gyud ta mobuhi until such time that these prayers are answered. Amen. So idalagi nato sa atong pagampo, ato gyud siyang ludhan kini atong mga whatever challenges that we are facing right now. No? Kay if we ever give up on that, malipay ang atong kaaway, and we wouldn't like the enemy to be happy that we are giving up to the fight nga para ato na siyang malampasan. No? Yes, and there is also this song kapag laom Pastor and kapag laom Renan, and it's very common sa ato ang mga kapag laom, no, I don't know about tomorrow, but I know who holds my hand. So let us move onward, move forward in faith. Yes. Sa gimension ni kapag laom Renan, but that's not the only thing. As we move forward and onward, kinsa man ang dapat natong ikauban. Ato na gyud ang ginahisgutan, but I think we need to remind this one over and over again sa atong kaugalingon, because this journey is not a journey for kita lang. Natin dapat kauban. Pastor, I would like to ask you to also share with us, Pastor, this thought of whom should we have? Who should we have as we sail and as we have this voyage? Praise the Lord. Of God's promise, He said, I will be with you always, even until the end of the world. Wow. So we can see the time frame until the end of the world. Yes. So we are blessed because there are so many examples from the Bible. Niingon siya nga kung sa diha makagunit na kagdaro o kanang flow dili na gyud ka mulingi. Kay kung makaagi kag bato gamot sa kahoy, na may mutabang nimo nga nay bakho, na ay sa tawag aning dako ka na bitaw mo sakag bukid nga mao mo guba sa bukid, o na ay mao ni ang imong sagpiton nga imong amigo. Unya doon na example nga nag-ingon nga ang anay human siya nakaligo, mubalik pa ba siya sa lunang? O sa mura dili kay maayo nga imong paminaon. Unya we are so happy that even the apostles nagsisgot nato sa Pedro nga sa diha nga makaagi kag crisis, makasakit tungod sa imong pagserbisyo sa Ginoo, malipay ka, maglukso-lukso ko sa kalipay, kay nahimo kang part sa kinabuhi ni Ginoo Jesus. If you want to be a part of Jesus, we need to experience such kind of circumstances in our lives, that because we can discern that we are belongs to the Lord. Kung dili ka mag-experience o problema,
mura dili nimo mabati unsa ka precious, unsa ka importante. That's why Paul said, unsa may makabiya nako sa Ginoo tungod ba sa kanana ang pagkalumos sa tubig, pagbato, gibato man to siya, habit namatay siya. Unya kanang paglutos, pagdaog-daog, pagbilanggo, walay butang bisang kamatayon maghimulag nako sa Ginoo. If you have an eye of faith, we can see the reality nga niining atong kinabuhi nga ihatag sa Ginoo nga usa ka gatos, 80, 90, unsa ram gyud ni sa gitawag nato kinabuhi nga way katapusan. Mag-edad na lang kag mag-edad na lang ka didto og milyon, trilyon, quadrilyon. Magahimo pagkas pag-jogging tungod kay ang Ginoo naghatag nato kinabuhi nga way katapusan. Aside for that, ang Ginoo naghatag nato free board and lodging, unlimited travel. Ang tanang kalipay nga imong gihinahuna nga dili ma-imagine, ihatag sa Ginoo. Kung magakita tayo, we need only an eye of faith. Amen. It's so wonderful to remember, Pastor, no, nga as we say, we need to focus our eyes on Jesus Christ. Kay kung ato ang kuhaw na ato ang matagikan kang Jesus Christ, mga kapaglaom, basig mawili ta sa mga butang sa milabay or butang sa kalibutan. And Pastor also mentioned, no, nga sa ato nga pag-sale, mga kapaglaom, we need to remember na tayo free board and lodging. We don't have to worry about our fare, Pastor, because Jesus Christ has given it. But above all these things, ang pinakanindot, mga kapaglaom, as we sail is that we have the captain of life, and that is Jesus Christ. Yes, kapag laom Joy, akong idugang mo Yes, ni nga sa Pastor. atong gigsuunan nga atong hinumduman nga ang target attack sa yawa ang atong mind. Nga mawala ang atong focus. Kay kung mawala ng atong focus, madaot na atong hunahuna, dili na ta katrabaho maayo, naa na ta sa hadlok. That's why the Bible always telling us, do not afraid, do not fear. Yes. Kay karon sa kalibutan gihadlok ta. Kanya kung hadlok ta mawa ng atong pagsalig, magkalayo na ang atong gitawag nga pagpangalagad sa Ginoo. That's right. But if you are always focusing to Christ as a center of your lives, as the grand subject of all your conversation, the template of all transactions, you will become what? Christians in the making despite of all those problems. And Amen. may I just share, Yes, please, kapag laom Kapaglaom Joy, Ren. no, nabasa na ko diri sa comments sa ato ang Facebook Live. Ingon pa si kapag laom Linda Bana nga remember that God is greater than our problem. We just need a lot of faith. Amen. Okay. Sa daghan ang promises sa Ginoo nga gihatag sa atoa, and sometimes we forget them. No, and mag-uulta and mawala na noon ta sa ato ang pagtuo because natabunan ta sa mga waves kumbaga nga nasulod sa ato ang ship as we sail, right? So tinuod ka na ato ana siyang akong padayon nga siya, keep looking constantly to Jesus, no? Kani kang kapaglaom Linda Bana dinhi. Keep looking constantly to Jesus with the eye of faith. So we shall be strengthened, not to lose hope, that we can still transform our character in the likeness of Jesus. Thank you kaayo ana kapaglaom Linda. Praise God. That's such a wonderful comment and Yes. wonderful nga insight, Pastor, nga imong gi-share kanamo karon. And we pray nga na ang mga tao pud nakadungog adto will also be blessed. And I also would like to read this, mga kapaglaom. This comes from Testimonies for Christ. Ingon siya dinhi, this faith in our captain, our master sailor, will penetrate the darkest cloud and bring rays of light and hope to the drooping, desponding soul. So mga kapaglaom, as we know, di nato malikayan, wala sa gimension ni kapaglaom Renan, wala gasaad ang Ginoo. Gimension ni Pastor nga ang atong pag-sail is smooth. We will have a rough sail, mga kapaglaom, with a lot of waves and a lot of storms, mga kapaglaom. But then, we must remember that in this sail, we have Jesus Christ, the captain of life. And kung naa si Jesus Christ, sulod nato, mga kapaglaom, even if di nato siya makitaan, like the disciples before, but rest assured, His hand is in control sa ato ang kinabuhi. So let us look forward. And katong gi-mention, God is greater than the problems. There is this song ba nga, I think that I forgot the singers ani nga song, but ingon siya, the mountain will tell you
that you can't make it over, but tell the mountain how great your God is. And that's so wonderful to remember as we continue our journey this year. And before tamagan, I would like to ask, I think na pa mga last words nga i-share sila ni Pastor and Kapaglaom Ren. Ako nalipay ko mahitungod sa atong gobernador nga niining atong problem karon nga atong gitubang, wala gyud siya nag-promote maayo kung saon nato hilabi ning tabon-tabon sa atong naong kundi ang healthy lifestyle. God is good enough. Mo sa atong church atong i-promote ang healthy lifestyle. Because if you are religious enough sa pagsunod sa atong healthy lifestyle, wa kay kahadlok ka noon sa sakit. Mao na mawa nang kahadlok sa atong sakit kung mosalig ka sa Ginoo. Pero kung kulang kag salig sa Ginoo, kanunay lang nimo hisgutan ang mga sakit nato sa palibot. Ako, miabot na ko, milabay na ko 2 years. Wala ko nagamit og vitamins. Ang ako lang, exercise, pagkaon, ingon ana, pagtuman ra gyud ko sa Ginoo. Og dili ko mahadlok ani mga sakita, bisan mo sulod. Kay mag-uol ko nga uban na naataon silang balay, nangaigo hinon sa sakit. Nakita sige lakaw adlaw gabi oo nga na-expose ta ani tungod kay ang Ginoo manalipod nato kung kita nagsunod lang gyud sa healthy lifestyle. Dili na ta mahadlok ani mga sakita. Ang atong i-boost ang atong immune system because God has a promise nga if we are faithful enough to follow all His instructions, all His teachings, He will protect you. Gikan niini mga sakita. Kanus-a man nato exercise atong pagtuo nga. Sige naman tagwalig pagtuo nga Ginoo gamhanan. Igabot og crisis mga lisang na may noon ta. Oo. So mo na ako gingon nga in terms of 2020, 2021, 2021, I am very exposed sa atong hospital, sa atong mga funeral, sa atong mga cemetery, sa atong ingon na. The only thing ipanginag sino, protektahi ko Ginoo. Pasandang ka sadlaw, exercise ka, kaon kag mga pagkaon nga gihatag si Ginoo nga malikayan na nimo pagkaog karne, labing maayo, mga tamis, mga parat unsa dinha, protektahan ka sa Ginoo. Kay kung dili ka himuon nimo ang healthy lifestyle, maigo ra gyud gihapon ta bisan saon natog ampo. Kay wala man ta misunod gyud niya stricto. If you are faithful enough, God has a promise. He will protect you. Karon salamat sa Ginoo siyang gihatag nga God is so faithful siyang promise. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. And mga kapaglaom, no, as again, as we can remember, we can look back to how faithful God has been to us, but let us not turn back away when we face trials this year, because the God who kept us safe and who saved our lives before is the same God nga moatiman nato this year as we sail on and as we take this voyage with Jesus Christ. Thank you so much for joining us in this discussion nato mga kapaglaom, and we will have a conclusion later on dugang nato nga mga insights no as we end this one. And I think it is now our time to continue praying sa ato ang mga prayer request nga atong na-receive kapaglaom Renan. Yes, mga kapaglaom, padayon to sa pagbasa sa mga pinadalang prayer requests. Akong sugdan kang sender 3534 atong i-ampo ang naiusa ka nag-positive no sa COVID siguro iyang pasabot ani kay murag maumay uso karon. Ato siyang i-ampo nga maka-recover. And dunay mo take oglet tomorrow si kapaglaom Rosemary Aboy ato siyang idala sa pagampo pod. Gikan ni sender 0924 para ni sa iyahang igsuon nga apil sa pagampo kay giubo and murag na luya ang iyahang lower extremities o ang iyahang lawas, so ato ang i-appeal na sa pagampo kapaglaom Joy. Gikan ni sender 5521 patabang ta pagampo mga kapaglaom nga mawala ang iyahang gisagubang karon nga mga balatian, hilanat, ubo, and dain na ilahang pamati no para kang Lina kapaglaom John and members sa ilahang family, mga kapaglaom, and kang nanay or naay baby rather nga si Jenny Lynn no nga ato pong i-appeal sa pagampo. Gikan ni sender 5622 mga kapaglaom para kang Merly ang ato ang pagampo nga unta ma-appeal na sila sa listahan para sa mga benefits siguro ni sa senior citizens. And nag-concern sila kay ang vaccination card manggod ginapangita karon ang tingali wala sila
na bakunahan, wala sila ni ini nga card. So unta maapil gihapon sila sa kaning mga benefits although they don't have the necessary documents, no? And i-appeal nato si Kapaglaom Jacob nga maayo pod sa iyahang ubo, no? Kay dagaw na mo ibay ang mga gipang ubo karon. Another one is from sender 1822, mga kapaglaom, atong i-appeal sa pag-ampo ang iyahang anak nga si Jerice Monique Melendres, doon na po gipamati karon. And we have another licensure exam taker para sa teachers tomorrow, future teacher nato si Kapaglaom Angelica Josie Sambulot o si Reggie Andrine Sambulot na mo take sila sa let ato silang i-appeal sa pag-ampo. At this time, Kapaglaom Joy, would you please lead us in prayer? Sure. So mga kapaglaom, we're inviting you to pray with us. Mag-ampo ta. Balaan ug mahigog mauna mo nga mahan, daghan kayong salamat na ini nga panalangin nga kami nausab makadala sa mga pag-ampo dinha sa imong trono. Nasayod kami Ginoong Dios, ikaw nagapaminaw ug ikaw nagatubag nining among mga paghangyo. Balaan nga amahan, among ginadala diha kanimong imong mga kaanakan nga daghang hangyo sa imong kaalam ug kalampusan nga mong igahatag kanila sa ilaha nga pag-take sa board exam tomorrow, Lord. We pray, dear God, especially Ginoong Dios, alang kay Kapaglaom Angeli, kay Kapaglaom Reggie, and kay Kapaglaom Rosemary Apoy. Please, Father in heaven, be with them, dear God. Hatagi sila sa kaalam, i-flash sa ilang una-una Ginoong Dios, ug unsang ilang nga gitun-an, pinaagi sa balaan nga espiritu, natagi sila Ginoo nga niini nga kalampusan alang sa imong himaya. Balaan nga amahan, ang usab ginadala diha kanimo Ginoong Dios, ang among Kapaglaom Remy, sa iya nga mga ginabati karon sa iya nga lawas, sa kakulang sa iyang kusog, amahan palihog uban ni siya. Hatagi palihog siya Ginoong Dios sa iyang gikinahanglan amahan nga kalig-on gikan kanimo uban sa iyang family. We also pray, dear God, alang kay Kapaglaom Ginoong Dios Lina, Kapaglaom Lina sa mama sa mga sender amahan, and kay Kapaglaom John Ginoong Dios sa ilang mga balatian man usab Ginoo gipamati. Palihog amahan uban ni sila usab ni Kapaglaom Janeline nga naa siya'y bata Ginoong Dios nga naga depend pa diha kaniya Ginoo. We pray amahan nga ikaw palihog mag-uban kanila, maghatag kanila Ginoong Dios og kaayuhan, mag-restore sa ilahang kusog ug maghatag kanila kalipay amahan sa pag-alagad kanimo. Amahan, we also pray, dear God, alang kay Kapaglaom Merly Casilyon and Kapaglaom Merly Ramping. Ginoong Dios, handom nila nga makadawat man sila Ginoong Dios sa benefit as senior citizens, but Father, nasayod sab ka Ginoong Dios sa nahitabo nga dili sila pwede makakuha niini. But we pray, dear Lord, that you will grant this request, Lord, according to your grace, according to your mercy, nga ilang gihapon nga maobtain kini amahan nga benefit alang kanila ug magamit man nila sa ilaha Ginoo nga pagpanginabuhi usab. Dear God, please ayuha sila sa ilang mga balatian karon nga ilang nga ginabati sa ilaha nga mga panglawas uban sa members usab sa ilang family. Ikaw magproteksyon kanila amahan nga balaan. We pray sa tanan-tanan nga mo take og board exam, not only for those Ginoo nga among na-mention, but you have people, dear God, and you have your own time, your own perfect timing, dear God. And we pray, dear Lord, that you will grant the requests of your people according to your desires for them, Father. And Lord, we also pray, dear God, alang sa among Kapaglaom Ginoo nga nagka-positive man karon. You know her, dear Lord, you know her condition. Please, dear God, touch her with your powerful and healing hands. And Father in heaven, thank you kaayo nga ikaw Ginoo magatubag na ining among mga pag-ampo. And salamat kaayo, dear God, that you will also be, dear Father, with the father of Kapaglaom Lilidon sa iyaha Ginoo nga i-undergo karon nga lab test or unsa pa Ginoo nga mga buhaton. Please, dear God, grant him, Lord, a normal result according to your will, dear Lord, nga okay lang ang iyaha nga panglawas. Yes. Thank you so much for hearing our prayer. Thank you for forgiving our sins. We pray through the worthy name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. 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 Dayon salamat Kapaglaom Joy sa pag-ampo. And so we'd like to see if dunay mga prayer requests, no? Kapaglaom Joy nga gibutang sa atuang comment section. Atong i-appeal sa pag-ampo
si Tereso Palomares, naglisod siya ginhawa Kapaglaom Joy. Si Kapaglaom Cliff Mar, doon na po'y gipadala sa atua, magpa-pray para sa iyahang pamilya, family, Duran family, o Gaabi family, nga mawagtang na ang ubo og sipon, gabi gid ni ka uso karon, no? Nagtakod gid ang mga tao karon. And doon na po tay usa ka Kapaglaom nga gikan pa nagatan-aw no dito sa UAE. Pastor, magpaampo siya para sa kang Aida Intapa, doon na siya breast cancer, Pastor. And Kapaglaom Joy, doon na pa ba'y laing mga naa sa comments? Yes, natay dugang from the live nato nga viewers for prayer for Kapaglaom Ding Gallardo from Valladolid SDA Church para sa iya nga family nga maayo na sila gikan sa ila nga flu, Pastor. And yes, I think that's also ato ang additional gikan sa atong live viewers for now. But mga Kapaglaom, if ever man galing wala nato na-appeal ang inyong mga prayer requests nga inyong nabutang din ha karon, please don't be worried. Kina ate mga prayer partners kamoy naga-record yun ining tanan, and this can be brought before the throne of God. So at this moment mga Kapaglaom, amo na sab kamong gihangyo to join us in prayer with Kapaglaom Pastor Ilustrisimo. Pagampo the Father in heaven, it is our joy again to commune with you, because you are a God, a loving God who is really concerned of our needs. Now we are confident enough to bring to you. Please accept us, Lord, if we commit sin against you. Please sweep out all our problems, all our undesirable life. Thank you for your pardoning power. Thank you for the triumphant grace, your redeeming grace you have bestowed upon. Now we are ready, Lord, to ask your intervention in the life of those people who are in need. You heard, Heavenly Father, our different sisters and brothers who encountered their problems sa ilang sipon o ubo karon. Paliho, Ginoo karon. Sa ngalan ni Jesus nagaampo ko nga imong bisitaan, imong giyahan sa angay himoon, o karong adlaw maka-eksperyensya sila sa imong kayuhan. Amen. Karon among giampo Sister Aida Intapa nga naay breast cancer. Sa daghan mga paagi, daghan Ginoo imong giayo. Imong giayo ang duhan nakaigsuon sa Masbate nga dunay breast cancer. Nga misunod lang sa instruction. Doon ay daghan sab nga mga breast cancer na naka-eksperyensya sila nga imong giayo sa katingalahan. Niining taknaa, giyahi siya sa iyang regiment, sa iyang mga pagkaon nga angay kanon. O Ginoo, ayoha siya naturally. Ipakita sa mga tao nga kinidili tungod sa ilang kahibalo og nibisan kinsa, because you intervened her case. Karon, bisita sila, pabatia sila. Kung imo magibuhat ang langit o yuta, gi-arrange nimo kabituunan, way katarungan nga kinidili nimo himon alang kanila. Naka-eksperyensya kami sa daghang katilahan nga imong gihimo sa hospital o sa community. O kami Ginoo confident nga imong paghimo pag-usab. Amo giampo ang among magisuon nga ugma mo undergo sa late exam. Prepare their hearts, their minds, especially to recall those important items that have been studied. In order that during the time they have enough strength, peace of mind, and confidence that the God whom they serve, they are close to them to guide them, that all answers it can lead, Heavenly Father, for their passing grace that they have desired. Thank you, Lord, for answering our prayers. In Jesus' name, amen. 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 Thank you, Pastor Ilustrisimo, and thank you so much mga Kapaglaom for being with us throughout this time, no? Sa ato ang pagtuon ug ato ang pag-inampuay, and we are just so happy that you can join us in this prayer ministry. And so mga Kapaglaom, we just want to leave some reminders siguro sa pagpadayon sa atong discussion ganiha, no, mga Kapaglaom. And I was able to mention this as well, that ang kaaway muhatag na siya or mangita siya paagi nga ma-derail kita sa ato ang pag-sail dinha kauban sa Ginoo. But we have to remember mga Kapaglaom that the obstacles that are piled by Satan across our path, apparently as insurmountable as the eternal hills,
it shall disappear before the demand of faith. Nothing shall be impossible unto you, or we refer to God to this, no? Kapag laom Joy. Yes. So dili nato na siya kalimtan nga although moatubang yun ta og mga siguro unimaginable type of challenges, right? Like even the things that we are going through now. A lot of us have been shaken because of what we are facing nowadays. No, pila ta ka tuig nga nag-pandemic, nag-atubang pagitag bagyo and everything else, and dili gyud nato kalimtan nga kining tanan malampasan nato siya if we put our trust in God. Amen. And that even sa mga promises sa Ginoo, no, or sa mga nasulat din sa Bible, there's one verse nga familiar to all. Philippians 4:13, mga kapaglaom. It says, I can do all things through Christ who strengthens me. So if we sail and the seas are rough, we will be able to go across our destination if we have God in our sail. Amen. Amen. Thank you for that kapaglaom, Renan. So we should remember that God is faithful and above His promise. So it is in the Christian life. Yes. Nothing but an eye firmly fixed upon the Savior will enable us to tread the stormy billows of the world. Amen. Thank you so much, Pastor. And talking about the stormy billows sa mga kapaglaom and kapaglaom Renan, it is not only trials nga ato nga iatubang karon nga or nga atong iatubang niini nga tuig, Pastor. We will also be facing temptations, mga kapaglaom. Temptations to nga mupul nato to return to our old ways. Kana bitaw mga pamaagi sa kaaway, Pastor, nga birahon ta niya para mo turn back ta and mubalik ta sa atong kaugalingon kaniadto. But mga kapaglaom, we can see kanang difficulties of characters nato ba nga gusto natong bag-uhon karon nga year. And sometimes pag face nato ana, no, we can say Ginoo lisod man day bago na kong kaugalingon, but mga kapaglaom, it may be difficult but it is never impossible with the strength of God, mga kapaglaom. Kung aton sa atong gibiyaan nga kinabuhi kaniadto nga di na nato gustong balikan, let us face a new life having the strength of God nga Ginoo, you can change me. I will not turn back to that old person who I was kaniadto sa milabay nga tuig. And the Lord will help us, mga kapaglaom, because He said it is His desire. Whatever we ask in prayer, it is He will answer it according to His will. And it is the will of God for us to have a changed life, mga kapaglaom. So mga kapaglaom, this year, as we face again another month, no, next week is already another month, mga kapaglaom, let us have faith in God. Because trustful dependence on Jesus makes victory not only possible, but certain. That's right. And so mga kapaglaom, daghan kay tag na learn nga mga reminders in how we could continue to sail with our Master Jesus Christ for this year. No? And so salamat po sa inyong pag-uban kanamo. And mga kapaglaom, I hope and I pray that we will not stop looking back and focus our faith in God. This has been your Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu, inviting you to cast your burden on the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. In our voyage with God, there should be no turning back. This has been your Kapaglaom Joy, inviting you to rest upon the Lord and wait patiently for Him. Yes, with Christ on our side, the impossible becomes possible. This has been your Kapaglaom Pastor Romy Ilustrissimo saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo, dinhilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Balik, O Diyos, kasi kanan kalimtan mo, hikap mo lang.